Sige mga tao, sigurado akong napansin niyo ang pagbagsak sa halos lahat ng departamento ng gobyerno. Pulisya, ospital, burokrasya, pati na rin ang mga simpleng bagay tulad ng kalinisan sa mga kalsada. Kung napansin niyo yon, tiyak napansin niyo rin ang pagbagsak ng hustisya sa kanluran. Pag-isipan niyo. Lating kilala ang kanluran sa rule of law. Noon, umahangat na inggit ang ibang bansa sa sistemang hustisya ng kanluran at ginagaya nila ito. Ngayon, katatawanan na lang ang sistemang panghustisya sa buong kanluran. May kasabihang iniugnay kay Winston Churchill noong Blitz. Tinanong siya kung gumagana pa ang Britanya. Sagot niya, tanong muna kung maayos bang gumagana ang ating mga pamahalaan. May sumigaw. Oh, gumagana pa. At sagot niya, kung ganon, ang Britanya ay isang bansang gumagana pa. Hindi ba't kamangha-mangha yun? Ang isang sibilisasyon na nagbibigay ng malaking halaga sa sistema ng hustisya ngayon ay hindi na makikita. Ngayon, maraming bansang tumitingin sa sistemang panghustisya ng kanluran at sinasabing, mas okay nang huwag tayong maging katulad nila. Hindi lang ito nangyayari sa UK. Maaring ang UK ang pinakamasamang halimbawa sa mga bansang kabilang sa Anglosphere. Pero halos pareho lang naman sa lahat ng lugar. Bigyan kita ng ilang halimbawa. Ito ang Australia. Itong migranteng hindi Australiano, nagvideo ng 150 Australianong babae sa mga banyo. Walang hatol dahil ayaw ng hukom na ma-deport siya. Palihim niyang vinideohan ang mga babae sa banyo at shower. Hindi natutuwa si Bart Bauer Foucault kapag kinukuhanan siya ng kamera. Ginong Cowell, bakit mo tiniktikan ng mga babae? Ang estudyante ng biomedicina mula Melbourne University na dating taga-Vietnam ay lumabas ng korte na may community corrections order. Masyado mahaba ang video na ito kaya bibilisan ko na lang. Tingnan mo ito. Habang binibigkas ang hatol sa isang karumal-dumal na panggagahasa, tinawag ng Australia ng hukom ang Sudanese na nanggahasa bilang kahangahangang binata na may maliwanag na kinabukasan. Ganito na ang kalidad ng ating lipunan ngayon kung saan ang mga kahangahangang binata ay lumalabas at nanggagahasa ng mga babae. Mula, hindi ito isang hiwalay na kaso. Tignan mo ito. Inaprubahan ng hukom ng Australian New South Wales Supreme Court na si Sarah Haggett ang aplikasyon para sa piyansa nitong Martes para kay Mohamed Pili Bake, isang 49 na taong gulang na lalaki na inakusahan ng panggagahasa sa isang babaeng pasahero sa kanyang Uber. Isang Uber driver ang gumawa niyan. Pumunta naman tayo sa ating kultural na ninuno, ang United Kingdom. Isang Briton ang hinatulan ng 2 taon sa kulungan dahil sa mga komento sa Facebook. Si Lucy Connolly ay hinatulan ng 2 taon sa kulungan. Samantala, isang asylum seeker mula Hilagang Aprika na dumating sa UK, sakay ng bangka at inabuso ang 2 babae. Ngunit hindi nakulong matapos sabihin sa hukom na wala siyang kaibigan sa UK. Tingnan mo si Hukom Tracy Lloyd Clark, isang woke na hukom na naghatol ng 2.5 taon sa kulungan sa dating sundalong Briton dahil sa Facebook comments tungkol sa Southport. Winatawad ng parehong hukom ang isang pedophile dahil aniya, masikip na ang mga kulungan. Siguro hindi dapat ikulong ang mga tao dahil lang sa komento sa Facebook. Pinapakita nito ang prioridad. Naiulat ko ang balitang ito. Nangyari talaga ito. Hindi ako naniniwala na nangyari ito sa UK. Mali ito. Sa tingin ko, sa Sweden ito nangyari. Tingnan mo. Isang migranteng Eritrean ang gumahasa sa isang dalagitang estudyante at nakaiwas siya sa deportasyon dahil sinabi ng hukom at ito ay aking inuulit. Hindi raw nagtagal ang panggagahasa. Isang babae ito. Naalala kong naibalita ko ang kwentong yon. Nang sumabog ang balita sa buong mundo, hindi lang sa Sweden, lalo pang pinanindigan ng hukom ang desisyon niya. Sabi niya, oo, hindi yun nagtagal lang sapat. Ganyan talaga sa Sweden. Lipat naman tayo sa Amerika. Ayos? Sa tingin ko kasi ang Amerika lang ang matinong bansa ngayon. Kahit gaano mo pa kamuhian si Trump. Pero nagsasalita siya ng may sentido komun. May gusto akong ibahagi sa'yo. Anong nangyayari sa Amerika? Tingnan mo ang woke na hukom, Candace Pickett. Pinalaya niya si Stephen Tyler Whitehead sa piyansa matapos mapaputok ng baril sa 40 hanggang 50 kabataan sa party na ikinamatay ng Alabama cheerleader na si Kimber Mills at ikinasugat ng iba. Woke na hukom. Tingnan pa ang iba. Hindi ko ipapakita ang video kasi sa tingin ko ito. Magiging. Oo, bigla niya lang siyang tinamaan. Kita mo, itong lalaki na ito, dumadaan lang. Itong babae, dumadaan lang din. Hindi nagkatinginan, walang sinabi. Tapos, bigla niya lang siyang siniko at nawala ng malay yung babae.
Pero mas nakakabahala yung katotohanan na itong lalaki ay naaresto na ng 21 beses dati dahil sa mga kaparehong kaso ng pananakit. Bakit siya pinalaya? Bakit siya nasa labas pa? Sinasabi ng woke na ideolohiya na ang sistema ang dahilan kaya gumagawa ng krimen ang mga ganitong tao. Kung ipapakita natin sa kanilang malasakit, hindi sila ganito. Kaya ipakita natin ang malasakit. Naipakita na sa kanya ito ng 21 beses. Marami sa ganitong kaso ay nauuwi sa pagpatay ng mga tao sa iba. Sige, tingnan mo ang taong ito. Nagkaroon ng pambansang galit dahil sa isang batikang kriminal na may mahigit 60 kaso. 60 kaso ibig sabihin, maraming beses na siyang naaresto, 12-12 ng ulit. Karamihan sa atin, nabubuhay ng hindi man lang naaresto. Pinatay ang 21 taong gulang, kaya may 60 kaso siya. At nauwi ito sa pagpatay niya sa US Marine na si Daniel Montana. Hindi lang ito minsang nangyari. Alam ko, pwedeng makasuhan ng tao ng paulit-ulit, kaya lalo na hindi dapat siya palayain. Hindi ko alam. Gamitin natin ang konserbatibong tantya. Siguro lumitaw siya ng hindi bababa sa 12 beses sa harap ng 12 iba't ibang hukom. Walang naiisip na dapat siyang ikulong. At malinaw naman, may video siya na nagpapakita ng masamang asal. Isang 72 anyos na retiradong puting guro ang pinabagsak sa lupa ng isang itim na lalaki na may mahigit 100 aresto. Ito ay 60 kaso. Ito naman ay 21. Ito naman ay mahigit 100 na pag-aresto. Nakalaya pa rin siya. Hindi pa ito tapos. Kumatay si Bryce Rhodes ng isang inang may 3 anak, tapos ngumite at nagpadala ng halik sa korte. Ang suspect ay may 39 na pag-aresto at 25 mabibigat na kasong kriminal, pero pinalaya pa rin para makapatay ulit. Pinalalayan ng hukom ang mga hayop na ito, kaya nagiging biktima ang mga ordinaryong tao. Tingnan mo kung ano ang inaalala nila. Itigil ang paggamit ng trans pronouns sa mga kaso ng sexual na krimen. Gusto nilang ipilit ang kanilang mga panghalip sa atin sa araw-araw nating buhay. Pero pag may krimen silang ginawa, ayaw nilang pag-usapan ang panghalip nila. Ipaliwanag mo nga yan kung paano nagkakaganon. Tingnan mo ito. Sa Italia, nagalit ang isang pamilyang Italyano nang 12 taon lang ang ibigay na sentensya sa ilegal na migranteng Nigerian na si Halidi Grota sa pagpatay sa kanilang ama. 12 taon lang ang sentensya. Makakalaya siya sa 5 o 6 na taon, pinababa pa ng hukom dahil sa mental stress sa biyahe sa bangka. Hindi natatapos ang listahan, gets mo na siguro. Kaya ako nagdesisyon na gumawa ng video tungkol dyan ay dahil may sinasabi si Gobernador DeSantis. Pakinggan natin. Tinahahalagahan ko ang lehislatura sa pagpasa nito, pero sasabihin ko lang sa mga kaibigan ko sa kapulungan ng mga kinatawan ng Florida, sa tingin ko, hindi sapat ang ginawa ninyo. May kapangyarihan kayo at sapat ang bilang ninyo sa inyong kapulungan para ma-impeach ang hukom na si Tiffany Baker. Hanggat hindi ninyo pinapanagot ang mga hukom na ito, patuloy silang makakahanap ng paraan para makinabang ang mga kriminal. Nakakagalit ito. Napakadali sanang desisyon na siguraduhing makulong ang taong ito. At tumanggi ang hukom na ito na gawin yon kahit alam niya ang mga panganib. At ang resulta ay malinaw na trahedya. Ayon sa konstitusyon ng Florida, may kapangyarihan ang House of Representatives na magsampa ng impeachment laban sa circuit judge sa pamamagitan ng 2/3 na boto ng mayorya. Sa huling tingin ko, mahigit 2/3 sa amin ay mga Republikano. Sa palagay ko, may ilang Democrat ding susuporta sa impeachment base sa kasong ito. Malinaw na ang tinutukoy niya ay yung hukom na ito na nagpalaya sa isang manggagahasa ng bata na kilalang panganib sa lipunan. Habang nasa piyansa, pinahirapan at pinatay ng mga rapist ang 5 taong gulang na batang babae. Ang batang iyon ay may buong buhay pa sana sa harap niya. Ngunit siya ay isinakripisyo sa altar ng ideolohiya ng mga woke na hukom na ito. Hayaan ninyong magbahagi pa ako ng ilan pa. Tingnan mo ang lalaking ito. Para kanino ang hustisyang yan? Sino ang pinoprotektahan mo? Hindi ko ipapalabas sa inyo ang video na ito. Itong lalaking ito, si Dada Bian Fortenberry mula sa Charlotte, North Carolina, inaresto siya ng 56 na beses
na may mahigit 150 kaso, kabilang na ang pananakit sa mga babae. At sa video na ito, ito ang, ewan ko, girlfriend niya. Sinuntok niya gamit ang kamao. Hindi ko ipapakita ang video. Pero tingnan mo ito. Tingnan mo lahat ng kanyang mga mugshot. Tingnan mo lahat ng kanyang mga mugshot. Tingnan mo yan. Nahuli na siya ng mahigit 56 na beses. Isipin mong nahuli ka ng maraming beses. Sige, ikukuwento ko ang ideya ko nung una kong dating sa Australia. Kaya pala. Ang layunin ng sistemang pangkatarungan sa kanluran ay rehabilitasyon, hindi paghihigante. Malinaw na mas bagong ideya ito nung unang bahagi ng dekada 2000. Sige. Kaya kung may gumawa ng isang bagay sa unang pagkakataon, sabihin nating di sinasadyang pagpatay o kung anuman, bibigyan mo sila ng 10. 15 taon, bigyan sila ng pagkakataong magbago at tingnan kung lalabas silang nagbago. Pwede, pero hindi madali. 10-15 taon pa rin ang parusa sa di sinasadyang pagpatay. Pero sa murder, pasensya na, malas talaga. Kailangan mong lumabas na matanda ka na kung makalaya ka pa. Pero kung gagawin mo ulit ang parehong kasalanan, tulad ng karahasan sa tahanan. Hindi, tapos na, wala ka na. Malinaw na ipinakita mong hindi ka kayang marehabilitate. Pero sabihin mo sa akin, saang mundo iniisip ng mga taong to na pwedeng bugbugin ng isang tao ang isang babae ng 50? 6 na beses sa 50, 6 na magkakaibang pagkakataon at patuloy mo pa ring pinalalabas sila? Sa puntong ito, inihintay mo na lang siyang pumatay ng tao. Tingnan mo to, bagong balita. Isang aboriginal na TikTok influencer na mula sa dulong kaliwa, 6 na buwan nang siyang nakulong dahil sa pinakamasahol na uri ng material ng pang-aabuso sa bata ayon sa hukom sa Queensland na nagsabing, huwag kang mag-alala, hindi ang mga krimen mo ang bumubuo sa pagkatao mo. Kung hindi ang pagkatao ko ang nagtatakda kung sino ako, ano? Isa na namang nakakabahalang kwento ito mula sa Pransya. Kita mo, bawat bansa sa kanluran. Isang 12 anyos na batang babae sa Pransya ang nagising na duguan matapos gahasain ng 2 adultong lalaki sa isang Airbnb. Akala ko sila ang may gawa. Tiyak na hindi sila Pranses. Sa tingin ko, 70% ang tsansa na hindi sila Pranses. Sige, tanggapin na lang natin. Pinalaya sila ng hukom nang walang restraining order o mga paghihigpit sa pakikipagkita na may superbisyon. Inalaya lang sila sa piyansa. Hindi pa siya napawalang sala. Sa pagdinig, bumagsak ang bata sa opisina ng abogado nang marinig na palalayain ng mga lalaki. Diyos ko, hindi ko alam. Nanlulumo ako kapag iniisip ang pinagdadaanan ng mga taong ito. Siyempre, sino ang makakalimot dito? Ang pinakamalaking kabiguan ng hustisya. Sa totoo lang, hindi pala ito ang pinakamalaki. Ito lang ang pinakaprominente. Naalala mo ba ang Ukrainian na babae na si Irina Zarutska? Nang sinabi ni Trump na tumayo para kay Irina, walang ni isang demokrata ang tumayo. Ikinararangal naming makasama na iyong gabi ang isang babaeng dumaan sa impyerno, si Anya Zaretska. Noong 2022 siya at ang kanyang magandang anak na babae, napakagandang dalagang babae. Tumakas si Irina mula sa digmaan, mula sa winasak ng digmaan na Ukraine upang manirahan kasama ang mga kamag-anak malapit sa Charlotte, North Carolina. Ano na bang nangyayari kay Charlotte? Noong nakaraang taginit, si Irina, 23, ay umuwi sakay ng tren. Nang biglang tumayo ang isang baliw na halimaw na mahigit 12 beses nang naaresto at pinalaya dahil sa piyansang hindi nangangailangan ng cash at malupit na nilaslas ng kutsilyo ang kanyang leeg at katawan. Hindi kailanman malilimutan ng sinuman na may mga tao sa tren na yon. Hindi malilimutan ang takot sa muka ni Irina habang tumitingala siya sa umatake sa huling sandali ng kanyang buhay. Agad siyang namatay. Nakatakas siya sa digmaan pero napatay ng kriminal na pinalayang makapatay sa Amerika at nakapasok doon sa pamamagitan ng open borders. Gang Zaretska, ngayong gabi nangangako akong titiyakin naming makakamtan ang hustisya para sa inyong anak na si Irina.
Paano mo nagagawang hindi tumayo? Paano mo nagagawang hindi tumayo? Nandun ang kanyang ina bilang bisita. At ang halimaw na yon ay nakalaya rin sa piyansa. Naaresto na rin siya ng mga, ewan ko, 50, 60 beses. Pero alam mo ba, na yon, hindi na nga siya pwedeng litisin. Ayon sa abogadong itinalaga ng gobyerno ni Brown, hindi maaring gawin ang pagdinig sa kakayahang humarap sa paglilitis habang nasa kustudidya ng federal si Brown. At hindi rin pwedeng iutos ng korte na ibalik ang kanyang kapasidad. Nasa kustudyo ng federal sa Chicago si Brown mula Oktubre 22, matapos formal na kasuhan ng grand jury ng karahasan laban sa kumpanya ng tren at mass transport na nagresulta sa pagkamatay ni Irina. Inutusan siyang sumailalim sa psychiatric evaluation para sa kasong federal. Ngunit ayon sa mga dokumentong nakita nung nakaraang buwan, hindi pa ito tapos at pinalawig pa ang pagsusuri. Hindi pa siya maaring sumailalim sa paglilitis. Ibig sabihin, alayain siya. Hayaan siyang pumatay ulit ng isa pang tao. May nagsabi, hinihintay ko ang araw na maging biktima rin ang mga hukom na yan. Pero gaano ba kalaki ang tsansa nun? Ilan lang ba ang mga hukom? At sa mga yon, ilan ba ang woke? Sa totoo lang, halos lahat ng hukom ay woke na hukom. Ano ang tsansa na makasalubong ka ng isang hukom? Halos wala. Gaano kalaki ang tsansa mo makasalubong ng inosenteng tao tulad mo at tulad ko? Malaki. Isang inosente, marami. Ano nga ulit ang kasabihan? Ang awa sa kriminal, kalupitan sa biktima. Umaasa talaga akong makakapasa tayo ng mga bagong batas. I-impeach lang ang ilan sa mga hukom na ito. Kailangan mangyari ito sa bawat bansa sa kanluran.